Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa kasalukuyang panahon ng kaguluhan sa gitnang silangan, muli nabubuhay ang pangambang maaaring magkaroon ng malawakang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Dalawang makapangyarihang bansa sa rehiyon na matagal ng pugad ng alitan, digmaan at tensyong panrelihiyon at pampolitika. Bagaman daan-daang milya ang layo ng Pilipinas mula sa gitnang silangan, hindi na nga ang hulugan na ito'y ligtas sa mga posibleng epekto ng naturang tunggalian. Ang tanong, posible bang madamay ang Pilipinas sa digmaan ng Israel at Iran? Ang maikling sagot, oo, posible, ngunit hindi sa paraang inaakala ng karamihan. Hindi mararanasan ng Pilipinas ang direktang pambobomba o labanan sa lupa, ngunit sa larangan ng diplomasya, ekonomiya, seguridad at kapakanan ng mga mamamayan nito. Lalo na ng mga overseas Filipino workers o OFWs, maaaring malalim at masakit ang tama ng digmaang ito. Ang Pilipinas ay may matibay at matagal ng alyansa sa Estados Unidos sa ilalim ng Mutual Defense Treaty noong 1951 at iba pang mga kasunduang tulad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ang Estados Unidos ay isa sa pinakamalapit na kaalyado ng Israel at isang matinding kalaban ng Iran. Kung sakaling pumutok ang digmaan at masangkot ang US, malaki ang posibilidad na hilahin din ito ang Pilipinas sa iba't ibang paraan, direkta man o hindi. Maaaring gamitin ng US ang mga base militar sa Pilipinas bilang logistical support o staging ground para sa operasyon sa Asya o gitnang silangan. Bukod pa rito, may obligasyon ng Pilipinas na tumugon sakaling magpatupad ng pandaigdigang sanksyon o kautusan ang mga international body tulad ng United Nations, lalo na kung kalahok sa mga peacekeeping o humanitarian missions. Sa madaling salita, ang neutralidad ng Pilipinas ay magiging mahirap panindigan kung ang alyansa nito ay susubukin sa gitna ng pandaigdigang tensyon. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit delikado para sa Pilipinas ang giyera sa gitnang silangan ay ang presensya ng tinatayang 2 hanggang 3 milyong OFW sa rehiyon. Libo-libo sa kanila ay nasa Israel. Karamihan bilang caregivers at daan-daang libo naman ang nasa mga bansang maaaring maapektuhan ng giyera tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait at Lebanon. Kapag lumala ang tensyon, maaaring maipit ang mga Pilipino sa mga lugar ng opensiba o maging target ng mga anti-Western groups. Ang gobyerno ng Pilipinas ay kakailanganing magsagawa ng malawakang repatriation, isang napakamahal at komplikadong operasyon. Bukod pa rito, ang remittance o perang ipinapadala ng mga OFW ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng bansa. Kung mapuputol ito, mararamdaman agad ito sa kabuhayan ng milyon-milyong pamilya sa Pilipinas. Ang gitnang silangan ay tahanan ng ilan sa mga pinakamalalaking tagapagtustos ng langis sa mundo. Ang Iran, bagamat madalas may sanksyon, ay nananatiling critical sa global oil supply. Kapag nagkaroon ng giyera, lalo na kung maapektuhan ng Strait of Hormuz, ang daanang dinadaan ng halos 20% ng pandaigdigang langis, tiyak na tataas ang presyo ng langis sa merkado. Para sa Pilipinas na umaasa sa imported na langis, ang epekto nito ay ang pagtaas ng presyo ng gasolina at krudo, pagtaas ng pamasahe, kuryente at bilihin, paglala ng inflation, pagbagal ng ekonomiya at dagdag na kahirapan sa mamamayan. Bukod sa langis, apektado rin ang pandaigdigang supply chains, shipping routes at kumpiyansa ng mga foreign investors sa mga bansang tulad ng Pilipinas na may alingas-ngas ng kaguluhan sa rehiyon. Ang Pilipinas, partikular sa Mindanao, ay mayroon ng kasaysayan ng mga grupong ekstremista tulad ng Abu Sayyaf at Maute Group na may ugnayan sa mga pandaigdigang teroristang network gaya ng ISIS at Al-Qaeda. Kung magkakaroon ng panibagong sigalot sa gitnang silangan, maaaring lumakas muli ang kanilang propaganda at recruitment gamit ang ideolohiyang laban sa mga kalyado ng Israel o ng US. Maaaring tumaas ang banta ng mga domestic terror attacks, cyber attacks o operasyon ng sleeper cells, lalo na kung ang Pilipinas ay makikita bilang panig ng US o Israel. Ang mga institusyong pampubliko at pangkomersyo ay maaaring maging target ng ganitong mga kilos.
Ang anumang pandaigdigang krisis ay hindi lamang issue ng ugnayang panlabas. May epekto rin ito sa loob ng bansa. Kung halimbawa ay tumaas ang presyo ng bilihin, tumaas ang unemployment dahil sa pag-uwi ng mga OFWs at lumala ang seguridad, maapektuhan din ang pananaw ng taong bayan sa gobyerno. Maaari itong magdulot ng panawagan para sa pagbabago ng patakaran o mas matinding pressure sa administrasyon na kumilos. Magiging usapin din ang posisyon ng Pilipinas sa mga international forums. Paano ito boboto sa mga resolusyon sa United Nations? Susuportahan ba nito ang Israel? Mananatiling neutral o tutol sa interbensyong militar? Ang mga tanong na ito ay maaaring magbunga ng politikal na pagkakabahabahagi sa loob ng bansa. Ang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran, bagamat tila malayo sa pisikal na saklaw ng Pilipinas, ay may malawak at malalim na epekto sa bansa. Sa larangan ng ekonomiya, ugnayang panlabas, seguridad at kapakanan ng milyon-milyong Pilipino sa ibang bansa. Ang digmaan ay isang banta na hindi dapat baliwalain. Ang pagiging bahagi ng pandaigdigang komunidad ay may kaakibat na responsibilidad at panganib. Ang tanong ngayon ay handa ba ang Pilipinas sa pulisiya, sa diplomasya at sa puso ng kanyang mamamayan na harapin ang mga posibilidad ng isang digmaang hindi niya pinili ngunit maaaring ikadamay niya? Sa harap ng patuloy na umiigting na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, hindi maiwasang magtanong hanggang saan ang magiging epekto nito sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Bagamat wala tayo sa sentro ng labanan, ang ating pakikibahagi sa pandaigdigang komunidad, ang ating ugnayang panlabas, ang milyong-milyong OFW sa gitnang silangan at ang kahinaan ng ating ekonomiya sa paggalaw ng pandaigdigang merkado ay nagpapakita na hindi tayo ligtas sa mga alon ng kaguluhan. Ang Pilipinas bilang isang bansang makatao at mapayapa ay dapat maging mapagmatsyag, matalino sa paninindigan at maagap sa paghahanda. Ang pagiging handa sa mga posibleng epekto ng digmaan sa ekonomiya, seguridad at kapakanan ng ating mamamayan ay isang tungkulin ng bawat institusyon ng pamahalaan. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang panawagan sa pagkakaisa, pagkabukas ng isipan at pag-unawa ng bawat Filipino sa mga isyong hindi man natin kagagawan ngunit maaaring bumago sa takbo ng ating kinabukasan. Sa huli, ang digmaan ay hindi lamang labanan ng mga armas kundi ng prinsipyo ng paninindigan at ang karunungang umangkop sa isang mundong puno ng pagbabago. At sa mundong ito, kahit gaano pa tayo kalayo sa gitna ng sigalot, kailan may hindi tayo lubos na ligtas. Ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng digmaan, kundi ang pagkakaroon ng matatag na pag-unawa, maagap na paghahanda at pagkakaisang nakaugat sa pagmamahal sa bayan. Ang alitan sa pagitan ng Israel at Iran ay nakaugat sa malalim na pagkakaibang ideolohikal, panrelihiyon at pampolitika. Ang Iran bilang isang Islamic Republic na pinamumunuan ng Shiite clerics ay tutol sa pag-iral ng Israel bilang isang Jewish state sa gitnang silangan. Naniniwala ito na ang Israel ay isang iligal na estado na sumasakop sa lupang Muslim. Samantalang ang Israel naman ay nakikita ang Iran bilang pangunahing banta sa kanyang kaligtasan, lalo na dahil sa pagsuporta ng Iran sa mga grupong terorista tulad ng Hezbollah at Hamas na hayagang kontra sa Israel. Bukod sa panrelihiyong dahilan, isa sa pinakamatinding pinag-aawayan ng dalawang bansa ay ang nuclear program ng Iran. Para sa Israel, ang posibilidad na magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran ay isang existential threat o banta sa mismong pag-iral nito. Dahil dito, maraming covert operations ang isinagawa ng Israel laban sa Iran upang pigilan ang programang nuklear nito. Kasabay nito, nagkakaroon din sila ng indirect war o proxy war sa iba't ibang bahagi ng rehiyon kung saan naglalaban-laban ng kani-kanilang mga kaalyadong grupo. Ang alitan ay pinapalala rin ng regional power struggle kung saan parehong nais ng Israel at Iran na palawakin ang kanilang impluwensya sa gitnang silangan. Sa tulong ng Estados Unidos, sinusubukang palakasin ng Israel ang ugnayan nito sa mga karatig bansang Arabo, habang ang Iran ay nagpapalakas ng alyansa sa mga bansang pro-Shia tulad ng Iraq at Syria. Dahil dito, patuloy ang tensyon, pag-atake at pagbabantang maaaring humantong sa mas malawak na digmaan na hindi lamang makakaapekto sa kanila kundi sa buong rehiyon at posibleng maging sanhi ng pagkakadamay ng ibang bansa tulad na nga ng Pilipinas.